Oy, Pilipinas! Magandang gabi po sa inyo, ka-coffee. May lumayas na naman po sa kampo ni Digong. Nako, nauubusan na talaga ng kakampi itong si Digong eh. Yung partido ni Digong, yung PDP, hindi na PDP laban ha, binago na nilang pangalan yan. PDP na lang, Partido Federal. Anong tawag buo dyan? PDP, Partido Demokratiko Pilipino. Yan na lang ang pangalan nila, tinanggal nila yung laban. Nilayasan na naman sila ng isa sa kanilang asset. Asset ba nila to si Tolentino? Pero hindi ko rin ito masyadong bet eh. Si Tolentino eh. Oh, nasa headline ng Inquirer. Oh, basahin ninyo ka-coffee. Tolentino leaves PDP, cites differences in West Philippine Sea policy. O yan daw po yung pangunahin. Tingnan ninyo, kung nasa sa inyo kung maniniwala kayo niyan. Ang pangunahing dahilan daw po kung bakit lumayas itong si Tolentino diyan sa partido ni Digong, kung saan presidente si Robin Padilla, eh nagkakaiba daw po sila ng opinion pagdating diyan sa usapin ng West Philippine Sea. Eh malinaw naman ka-coffee kung kanino kumakampi itong sila Digong sa usapin ng West Philippine Sea, pabor sa China yan, di ba? Kasi hinahayaan na nga nila ang China dyan eh. So parang pinapalabas dito ni Tolentino, hindi ganyan yung take ko. Iba yung pagtingin ko dyan sa West Philippine Sea. And gusto niya palabasin na pro-Philippines siya. At kailangan niya maging pro-Philippines. Dahil di siya mananalo. Eh, wise din tong si Tolentino eh. Political butterfly din ito eh. Nangangapa-ngapa din yan. Kasi kailangan niyang isalba yung sarili niya. Kasi kung didikit siya ng didikit kay Digong, liability na nga si Digong eh. O, magiging negative sa kanya yan. Pagdating ng 2025, eh, baka hindi siya ma-re-elect. Eh, sira ang political career niya. O, dahil political butterfly siya, traditional politician, eh, kailangan niyang lumipat ng bangka kasi palubog na yung bangka nila Digong. At marami na naman, nagkalasa na ka-coffee, nag-alisa na yan sa partido ni Digong. Yung iba, lumipat na ng PDP. Lumipat na ng Partido Federal ng Pilipinas sa partido ni PBBM. Basahin natin. Sige, kayo na mag-judge dito ka-coffee. Senate Majority Leader Francis Tolentino. Kasi Senate Majority na siya eh. Nabigyan siya ng posisyon, di ba? Pero noon, solid dyan sila eh. Si Bongo, si Bato, yan, solid dyan sila. Senate Majority Leader Francisco Tolentino said he has stepped down as member of Partido Demokratiko Pilipino due to, and I quote, significant differences in foreign policy directions, unquote. Totoo kaya? Particularly matters regarding the West Philippine Sea. Hindi ka naman maliligaw sa issue ng West Philippine Sea kung ikaw ay politiko, no? Sundan mo lang yung ruling ng United Nations, ng tribunal. Nasa Pilipinas yan, period. Tapos na yan. Suportahan mo ang soberanya ng Pilipinas, yan, baka may chance ka pang manalo. Pero kung magiging pro-China ka, ibibigay mo yung Ayungin Shoal, kakampihan mo yung China sa pang-aabuso nila sa mga Pilipino na magre-resupply mission dyan sa BRP Sierra Madre, abay negatibo ka talaga dyan. Wala kang kakamuti sa halalan. At napansin ni Tolentino yan. Kaya wise din ito eh. Nagdesisyon, kalas na ako dyan. Baka di pa siya manalo eh. Tolentino attached to his letter to PDP President Senator Robin Padilla. Biruin mo ha. Presidente ng partido nila si Robin Padilla. Doon sa kanyang letter, naka-address po yan kay, Robin Padilla. Naka-attach po yan to his letter to former party head Jose Alvarez, explaining why he chose to disengage from the party. And I quote, "I am writing to formally inform you of my decision to disengage from PDP activities and pursue a path for now as an independent legislator, effective immediately, period." Independent daw ha. Pero knowing Tolentino, maghahanap ng partido yan. Sa kampanya, kailangan mo ng partido. Malaking tulong ang partido, ka-coffee, kasi nakakadala sa iyo yan eh. Madadala ka niyan. Matutulungan ka niyan. Halimbawa, mahina ka sa isang lugar. Diba? Kung may kapartido ka na malakas doon sa lugar na yan, makakahata ka rin ng boto. Diba? Kaya yan yung importance ng partido. Sabi niya, syempre, para hindi masaktan yung PDP. As an independent daw muna. Siyempre, October pa naman yung filing eh. Meron pa tayong September, October, almost 2 months pa ka-coffee natitira. Saka tatalon niya ng isang partido. Knowing Tolentino. Sige, parang hindi masaktan mo ng PDP as an independent legislator muna. Effective immediately, agad-agad. This decision comes after careful consideration and is due to the significant differences in our foreign policy directions, particularly regarding the West Philippine Sea, unquote. Sabi po sa liham ni Tolentino. Significant, ibig sabihin malaki
yung kanilang pananaw sa usapin ng West Philippine Sea. So, kung totoo man itong sinasabi ni Tolentino, malinaw talaga na ang direksyon ng PDP sa usapin ng West Philippine Sea, favoring China. Pro-China talaga. Kasi, di ba, committee niya yan, hinahawakan niya yan sa Senado itong si Tolentino. At kailangan niyang i-assert yung soberanya ng Pilipinas. Kung contradicting siya, sabi niya, significant difference, malaking diferensya ng kanilang pagtingin. Malinaw na ang PDP, pro-China yan. Diba? According to Tolentino, the 2016 arbitral ruling is crucial to the country's territorial integrity as it strengthened alliances essential to advancing Philippine interest. Noon pa naman yan The parties' inclination on bilateral dialogue concerning these matters, while having merit, may not fully align with the principles established by the arbitral ruling and might weaken our position in the international area, his letter reads. Totoo kaya itong si Tolentino? O gimmick niya lang yan para manalo? Maganda yung move niya. Maganda tong move niya kasi asserting the Philippine sovereignty. Diba? Isinusulong mo yung karapatan ng Pilipinas dyan sa teritoryo na yan na inaangkin ng China. Di ba? Ang gandang move Totoo kaya? Kung totoo yan, baka makakuha siya ng kaunting boto, no? Pero knowing Tolentino, hindi ko alam. Nasa sa inyo naman ka-coffee. Hindi ko naman kayo pipigilan kung susuportahan niyo sa Tolentino o hindi, no? This approach might be adequately protect the rights and livelihoods of our fishermen, the bravery of our soldiers, and acknowledge the critical role of international allies. A stronger, more resolute multilateral alliance with our historical allies and like-minded nations is crucial for effectively addressing challenges in the West Philippine Sea and ensuring regional stability. It adds, in short, hindi nakakatulong ang pagiging PDP. Kung mananatili siya dyan sa PDP na pro-China, hindi makatutulong yan sa mga sundalo natin, sa mga kaalyansa natin, international partners natin. Yan ang gustong sabihin dyan ni Tolentino. Naku, tatakwil siya ng mga DDS. Hindi yan iboboto ng mga DDS. Naku, mukhang mahihirapan si Tolentino. Siyempre, matatanggalan siya ng boto ng mga Duterte. Ang mga loyalista rin naman, alam nila na si Tolentino, for the longest time, kaalyado ni Digong yan. Ngayon na pabagsak si Digong, tumawid. Naging political butterfly. Hindi ko alam kung ano yung magiging impact niya sa political career niya, no? In a statement issued on July 25, Padilla said, Tolentino may have to resign from PDP as a party vice president for Luzon and as a member so he can attend to his added duties as the new Senate Majority Leader. Totoo naman yan. Pinag-resign naman talaga ni Robin Padilla itong si Tolentino. Dahilan sa bagong mandato na iyong hinaharap sa Senado kasi majority leader siya Buong pagpapakumbaba kong iminumungkahi na marahil po ay mas makabubuti ang iyong pagbibitiw bilang opisyal at kasapi ng PDP laban, sabi ni Padilla. Ano sa inyo dyan? Bakit nagkakalasan kayo? Liability na talaga ang tingin nyo kay Digong? Ganun ba yon? Hindi na makakatulong sa inyo? Naku, magagalit ang DDS. Porket ba wala ng silbi, iiwanan nyo na lang. I-dispose nyo na lang. Yan ang argumento ng DDS dyan. Tolentino, sagutin mo ngayon yan. Sinasabi ng DDS, porket ba wala nang sense ito, hindi na relevant, iiwanan nyo na lang basta-basta. Kay Tolentino yan. Anong say ni Robin Padilla dyan? Si Robin, expected niya naman yan. Kasi the fact na tinanggap ni Tolentino yung majority leader position na yan sa Senado, definitely kumakalas siya sa opposition, di ba? Si Bato, definitely na-inform in advance yan. Si Bongo, definitely, no? So tatlo na lang sila dyan, si Bato, si Bongo at si pangalan isa, Bato, Bongo, si Robin Padilla, tatlo. Pero si Bongo dumidistansya na sa Maisog. Kahit na Duterte link yung Maisog na yan, si Bongo, re-electionist din yan Dumidistansya na rin siya dyan sa Maisog. Hindi na siya nagdididikit dyan sa Maisog. And nga pala, rest in peace sa Maisog Sana wag nang bumalik yan. Matagal nang nawala. Ilang araw na, ilang linggo na ka-coffee. 2 weeks na. Hindi nagmamaisog rally. Sana hindi na masundan yan. Kasi liability na rin yan Negatibo na rin ang dating ng Maisog na yan So makakasira yan sa mga politiko na nag-a-aspire malukluk sa 2025. Dahil negatibo nga yung dating ng Maisog na yan. Kasi prayer rally. Saka ba naman nakakita ng prayer rally?
minumura ang presidente, sasabihan ng bangagang presidente, at kung ano-anong kasinungalingan yung ipapakalat nila, di ba saan ka nakakita niyan? O, naging liability na yan. For the longest time, dami na nilang ginagawa dyan eh. Di ba? Dami na nilang ginagawang paninira sa administrasyon. Nag-succeed ba sila? Definitely hindi. Hindi sila nagtagumpay dyan. Kaya kalas-kalas na sa maisog. Kailangan nila magpalit dyan ng pangalan. Attorney Vic Rodriguez, yan. Kandidato ng maisog yan. Si Glenda Chong, di ko alam. Party list daw. Si Harry Roque, party list din daw. Tatakbuhan ng mga yan. Under maisog. Yan yung mga pala-attend eh. Diyan sa maisog eh. Hindi ko alam. Nga pala, hindi ko alam kung totoo ha. Nakita ko kay Attorney Claire. Si Harry Roque daw, second highest donor ng campaign ni Inday Sara Duterte. Milyon-milyon daw po yung dinonate. Hindi ko alam kung totoo ha. Hindi ko pa nababasa yung article. Hindi ko pa rin napapanood yung video. Pero nakita ko second highest donor siya. Tingnan ko nga, Attorney Claire. Ano pangalan ni Attorney Claire? Wait lang. Attorney Claire. Kasi pinapakinggan natin ito eh. Kasi meron siyang art card. Nakita ko. Second daw. Highest. Sabi ni Harry Roque wala siyang pera. Attorney Claire Castro. Yan. O yan oh. Tika. Saan galing ang 36 million na donasyon mo kay Sara Roque, second top donor for Sara's 2022 campaign? Saan galing yan? 2022 elections, 36 million ang napasok niya. Samantalang sabi niya wala siyang pera, hindi siya mananalo dahil wala siyang pera. Saan galing yan? Saan galing yan? 36 million? Sa Pogo ba yan? Hala? Nangyari ngayon, nabubulgar na itong mga kalokohan ha. Naglalabasan na ito ha. Mamaya papanoorin ko to. Itong analysis ni Attorney Claire. 36 million. Nasa ano naman yan eh? SOSE. Tama ba? SOSE ba tawag natin dyan? Yung fina-file nila sa COMELEC, yung mga list ng donors. Nako, 36 million. Saan galing yung 36 million? Maganoon, magtatapon ng 36 million si Harry Roque. Ito, samantalang sasabihin niya, hindi siya mananalo dahil wala siyang pera. Yet, second highest donor ha ng kampanya ni Inday, 36 million. Chiching. Saan galing ang 36 million? Sa Pogo? Sa Lucky South 99? Sa Whirlwind? O kay June Siming ba yun ang pangalan na Sun Liming? Yung nahuli sa bahay niya? Saan galing yan? O sige, papanoorin muna natin. Tingnan natin ka-coffee. Yan ang sinasabi natin eh. Karma is real. Ayan na, nagsusulputan na itong karma ni Raquel eh. Sunod-sunod na yan ka-coffee. O siya, sige. Papanoorin natin yung video ni Attorney Claire Castro, no? Sige, anong opinion nyo, reaksyon? Lagay dyan sa ating comment section para mabasa ng iba nating mga ka-coffee yan. Nasa YouTube, nasa Facebook, please like lang ka-coffee itong video na to. Click nyo lang yung like, yan, attendance check natin yan. Click nyo lang po yung like. Kung nasa Facebook, pwede kayo mag-follow, pwede kayo mag-subscribe. Sa YouTube, click lang po ang subscribe, libre, wala po yung bayad. O siya, ako yung magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Nasaan man po kayong panig ng daigdig, kumusta po kayo dyan? Nasaan kayo ngayon? Comment your location dyan sa ating comment section at kaagkape tayong ka-coffee. Kuha na kayo ng inyong kape. O siya, sige, paalam po sa inyo ka-coffee. Bye-bye!